Good evening po. Okay. Good evening. Magandang gabi. Magandang gabi sa lahat. Good evening po sa lahat. Purihin ng Diyos. Nariyan na po ba tayo, mga kapatid? Tayo, mga kapatid. Okay, so good evening po mga kapatid. Salamat sa gabing ito. Kung kayo man ay nasa work pa, patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Sa mga kapatid na naririyan na, you could share yung ating link doon sa ating mga group, no? Okay, good evening, Ate Perma. Good evening, Winmar. Kuya Amboy, good evening. So, I hope na maayos yung ating signal ngayon at naririnig niyo ako ng malinaw. So, minsan pa, welcome sa ating midweek service. Ah, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nagkakasama ngayon, no? Good evening, Ate Isabel. Salamat sa pagsama. Sige po, tayo po ay manalangin. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na minsan pa kami ay magkakasama sa online midweek service ng TIC Filipino Ministry. Patuloy niyo kaming gabayan at ang salita mo ay maging buhay sa aming
pagkatao, O Diyos. Sa iyo po kami po ay nagtitiwala. Tuloy naming ipinapahayag na wala pong mahirap sa iyo, wala pong imposible. Kayo po ay naghahari, kahit kailan, Panginoon, ay makakalapit kami sa iyo sa anumang kaparaanan na o anumang kalalagayan ng aming buhay. Panginoon, sa gabing ito, akin pong itinataas sa iyo, O Diyos, ang Ate Chato. Hinihiling ang kagalingan at hinihiling ang kalakasan sa kanya at sa kanyang asawa. At sa mga panalangin na aming iuusal, kayo po ang patuloy na tumugon, O Diyos. Sa sandaling ito, amin ding inaangat sa iyo patuloy ang aming bayan na iyong nga pong kaawaan at kahabagan. Ang katarungan ay dumaloy po, Panginoon, ng pantay-pantay, O Diyos. Nagkakatiwala ang lahat sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, good evening. Good evening, Ate Rose, no? So, magandang gabi po sa ating lahat. Okay. So, praise God. Kung kayo po ay may mga patotoo, maaari nyo pong ilagay sa ating comment section ang pasasalamat at maging ang mga prayer request na po. Dalangin natin na patuloy hong lumago ang ating pananalig at pananampalataya. So tayo naman po ay nakapanalangin, atin pong awitan ng Panginoon. Sundan po natin ang awit na ito. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanggihan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Unang araw mo'y lumipas na, nakuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanggihan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Unang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na,
Amen. Isa pong katanungan at isang hamon kung kailan ba tayo maglilingkod sa Diyos. Po. Alam naman natin na napakaiksi ng buhay upang atin lang pong gastusin para sa mundo na ito. At ang ating buhay ay napakahalaga po yan. Yan po ay napakahalaga na tinapatan ng buhay mismo ng ating Panginoon. Siya po mismo ang tumubos sa atin. At sa atin pong paglilingkod, atin pong kinikilala na to live is Christ and to die is gain. Kung tayo po ay mamumuhay kay Kristo, ang kamatayan ay isang kapakinabangan. At bilang mga Kristiyano, yan po nawa ay maging totoo sa atin at maging maalab sa atin na ang ating conviction at ang ating priority ay ang eternity. Okay? So magandang gabi po sa inyo, no? Kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari ninyong i-send or maaari ninyong ilagay diyan sa ating comment section, no? Patuloy rin po nating pagkatiwala ang lahat sa Diyos. Sige po, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Genesis. Alam niyo po yung tatalakayin natin sa gabing ito ay medyo sensitibo. Sensitibong topic. At ito po ay tungkol sa brokenness and God's redemption. So magandang gabi po, Nanay Sayong, no? Nanay Rosario. Belated happy birthday po sa inyo. Nawa ay marami kayong Adidas na nakahanda. Good evening po Ate Lori, Ate Ressa, Ate Ja. No? So, ayan. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa salita ng Diyos. So ang topic natin sa gabi ito ay brokenness and God's redemption. Ito po siguro ang isa doon sa mga tragic na record sa Bible, no po? At ang istorya po nito ay hindi lamang naging panandalian, kundi napakahaba ang naging epekto sa history, sa biblical history. Ano po? Okay. So, brokenness, ito po ay mula sa Genesis chapter 19, 30 to 38. Napakaiksi po ito mga kapatid. Pero naglalaman siya ng makadurog puso na pangyayari na nawa ay hindi na nangyayari. Pero sa nakakalungkot na katotohanan, may mga pagkakataon na nangyayari, no? Okay. So, inumpisahan po natin ito sa verse na Genesis 19 verse 36. At ang sabi nga natin dito, it's a sad story. Bakit po? Sabi ron sa Genesis 19:36, thus both of Lot's daughter became pregnant by their father. No? Yung
dalawang anak ni Lot na nailigtas mula doon sa Sodom ay nagkaroon ng anak mula kay Lot. Yan po ay talagang isang bagay na tabu kung atin pong susuriin talaga. So tingnan natin ang istorya, no? So Lot and his two daughters left Zoar and settled in the mountains, for he was afraid to stay in Zoar. He and his two daughters lived in a cave. One day the older daughter said to the younger, "Our father is old, and there is no man around here to lie with us, as it is the custom all over the earth. Let's get our father to drink wine and then lie with him and preserve our family line through our father." That night they got their father to drink wine, and the older daughter went in and lay with him. He was not aware of it when she lay down or when she got up. Okay, no? So, ang pangyayari, yung panganay na anak nitong si Lot ay nakapag-isip na dahil sila ay malayo sa kabihasnan at namumuhay sa kuweba, upang maipagpatuloy yung lahi ng kanilang tatay, ay sila mismo ang gagamiting kasangkapan upang ang kanilang lahi ay hindi maputol. Po. So, ang ginawa nila ay pinainom ang kanilang tatay, no? Pinainom ng alak. Ayan nga po yung sinasabing pag may alak, may balak no? At nakita natin ito rito. Okay. Kakalungkot yan. Ako. So, good evening po, Ate Bioli, na po. Magpapatuloy tayo dito. Okay. So, the next day, the older daughter said to the younger, "Last night I lay with my father. Let's get him to drink wine again tonight, and you go in and lie with him so we can preserve our family line through our father." So they got the father to drink wine that night also, and the younger daughter went and lay with him. Again, he was not aware of it when she lay down or when she got up. So both of Lot's daughter became pregnant by their father. The older daughter had a son, and she named him Moab. He is the father of the Moabites of today. The younger daughter also had a son, and she named him Ben-Ami. He is the father of the Ammonites of today. So, ito po yung synopsis niya, no? So, after the destruction of Sodom and Gomorrah, Lot and his daughters settles in the mountains. Out of fear and desperation, his daughters devise a simple plan to preserve their family line, leading to the birth of Moab and Ammon. So, mula sa takot, pangamba, at desperasyon, nagkaroon ng masamang plano itong mga anak na babae ni Lot para lamang ma-preserve yung kanilang family line. Alam niyo po, sabi ko sa salita ng Diyos, pag tayo kumikilos ng walang pananalig o pananampalataya, ito'y pagkakasala. Ang takot ay maaring makapagdulot sa atin ng mga masamang desisyon. At ang
ating kapaligiran din ay maaring magtulak sa ating gumawa ng masama. Ano po? Alam naman po natin kung saan lumaki itong mga anak ni Lot. Bagamat si Lot ay nakakilala sa Diyos, sa kanyang pagnanasa na mabigyan ng magandang buhay itong kanyang mga anak, siya po ay tumira o dinala niya at pinatira ang kanyang mga anak doon po sa Sodom. At alam po naman natin nung mga nakaraang pag-aaral natin, ay grabe ang moralidad. Biro ninyo, yung mga kalalakihan ay inikutan yung bahay nila Lot upang kunin yung kanyang mga bisitang lalaki. Yung mga kalalakihan, matanda at kabataan. Sabi nga, no, bad company nakaka-corrupt ng good character. Okay. So, yung influence ng mga nakapalibot sa atin ay may maaring maka-impluwensya sa ating values. Okay, so pagpatuloy natin. Okay. This passage reveals human brokenness, the consequences of fear-driven choices, and the long-term impact of sin. Yet even in this dark story, God's redemptive plan shines through. He can bring hope and salvation out of human failure. For migrants and believers, it warns against compromise in times of fear and reminds us that God's grace can redeem even the most broken situation. Okay? Yan po, no? Ito po, bagamat may mali at masamang nangyari, titignan pa rin natin ito sa lente ng biyaya at pagliligtas ng Diyos. Okay. So, mula doon sa kanilang pagkakahiwalay, no? Mula doon sa pagkakahiwalay nila, makikita natin nagkaroon ng fear and isolation. So Lot and his two daughters left Zoar and settled in the mountains, for he was afraid to stay in Zoar. So takot siya, no? Samantalang matatandaan natin, siya naman ay namuhay din sa syudad ng Sodom. So dahil sa pagkakatakot na yon, no? Siya po ay na-isolate, silang tatlo ay na-isolate. Napunta sila at namuhay sa kuweba, sa kabundukan at sa kuweba. So Lot leaves Zoar and lives in a cave with his daughters. Alam niyo po, tayong mga migrants, may marami siguro pagkakataon, lalo na kung tayo po ay nasa bahay, no? Maliban kung tayo po ay nakatira sa dorm at 6 o 10 o kung ilan man yung kasama natin sa dorm, no? Pero yung mga nakatira sa bahay, dahil sa kahit may kasama, maaring ang kasama ay yung kanyang inaalagaan lamang. At kung malayo sa siyudad o sa kabundukan o hindi nakakalabas, yung feeling na isolated ka, maaring mangyari. So, yan po ay katotohanan. At pag tayo po ay nakakaramdam na tayo po ay isolated, hiwalay, at may puno ng takot, yung takot na yun ay maaring magtulak sa atin sa mga maling desisyon, no? Yung takot sa kinabukasan, pag ikaw ay puro pangamba at takot sa kinabukasan,
maaring magkamali ka at gumawa ka ng hindi tama. So yung takot ko, yan po ay hindi mabuti. At lagi natin tatandaan bilang mananampalataya, pinagkalooban po tayo ng banal na Espiritu. At sabi ho sa 2 Timothy 1 verse 7, God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-discipline. No, hindi ho takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Yan po ang pinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu. Po. Yan po. So, okay. So, magandang gabi po, Ate Silma, Ate Corazon, Ate Maan Ruby. Ano po? Okay. Punta tayo sa pangalawa. Dahil desperado at dahil sa takot, nagkakaroon ng tinatawag na simple solution. No? Simple solution. Makasalanang pagtugon sa sitwasyon. Sabi dito, one day the older daughter said to the younger, "Our father is old and there is no man around him to lie with us, as is the custom all over the earth. Let's get our father to drink wine and then lie with him and preserve our family line through our father." That night, they got their father to drink wine, and the older daughter went in and lay with him. He was not aware of it when she lay down or when she got up. No? Talaga pag-alak talaga, no? May balak, nagkaroon ng maling balak itong magkapatid. And then the next day, the older daughter said to the younger, "Last night I lay with my father. Let's get him to drink wine again tonight. And you go in and lie with him so we can preserve our family line through our father." So they got their father to drink wine that night also, and the younger daughter went and lay with him. Again, he was not aware of it when she lay down or when she got up. So Lot's daughter, fearing extinction, used deception to preserve their lineage. No? Out of desperation, they used deception. No? Dinisib nila yung tatay nila at ginamit ay yung alak. Ano po? Pagka nawala sa wisyo talaga ay maaring magkamali. Ano po? At tayo po bilang mga mananampalataya at dayuhan dito sa mundo, maaring makaharap din tayo ng pressure. At yung pressure na yon sa iba't ibang pamamaraan, no, iba't iba yung pressure point ng tao eh. Merong pressure point sa finances, merong pressure point sa emotion, merong pressure point sa mental, merong pressure point sa physical, no? Merong pressure point sa relationship, no? Marami pong pressure point ang tao, no po? At lalo na pagka tayo po ay hiwalay sa ating pamilya, tayo ay narito dayuhan, maring magkaroon tayo ng pressure point dahil sa separation, no? Ang tawag nga ng iba ay sepang o separation anxiety. Sabi rito sa Proverbs 14 verse 12, "There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death." So, kung titingnan ako, ang sinasabi nila is, ayon naman sa custom ng ano eh, no? Para lang ma-preserve natin yung ating lahi o lahi ng tatay natin. So, yung kanilang tinatawag na kaisipan o lohika ay upang maipagpatuloy yung lahi ng kanilang tatay. Samantalang maari naman bumalik sila o pumunta sa Zoar kung saan sila unang nakituloy
nung sila ay umalis sa Sodom. Okay? So ano po ang naging consequences ng maling kilos na ito, maling pagpapasya? Nako. So yung consequences, basahin po natin 36 to 38. So both of Lot's daughter became pregnant by their father. The older daughter had a son and she named him Moab. He is the father of the Moabites of today, no? So siya po yung naging tatay ng mga Moabita. Yung anak ng matandang ah, o yung ng panganay na anak ni Lot, no? So ang naging anak ay ang ninuno ng mga Moabita, Moab, okay? The younger daughter also had a son, and she named him Ben-Ami. He is the father of the Ammonites. Tingnan naman natin yung mga consequences. So Moab and Ammon are born, becoming nation often hostile to Israel. Okay? Naging hostile yan sila. No? Naging hostile po itong sila Moab at Ammon. Eh matatandaan po natin sa aklat ng Numbers, no? Eh itong Moab at Ammon, sila po ang kumontrata, no, ng isang false prophet. Yung false prophet na yon ay ano, naging talagang malaking malaking bagay upang ang mga Israelita ay mailigaw, no? Do yung si Balaam, di ba? Si King of Moab hired Prophet Balaam to curse Israel. Tapos, nung hindi makuha sa curse, sa compromise. Yan. No? Nag-compromise ang mga Israelita eh. Okay. So, hindi na natin titingnan yon. Yun ay nasa Book of Numbers. No? Pagka binasa nyo po yung Numbers 22 up, makikita po natin yan. So, tayo po bilang mga tinatawag na dayuhan dito at bilang mananampalataya, maaring makaranas din tayo ng sepangs o separation anxiety at takot sa kinabukasan. O sila po ay takot sa kinabukasan, anong mangyayari sa kanila eh. Okay? So dahil doon nakagawa sila ng mali. No, alam niyo po yung takot marami nagagawa yan eh. Halimbawa, kung takot ka sa mga aring mangyari sa iyo sa kinabukasan at nakakita ka ng mali na pagkakakitaan, no? Eh, matetempt ka, di ba? At maaring magpatianod. Pero mga kapatid, lagi natin tatandaan na ang Diyos natin ay faithful eh. The Lord is faithful in all His promises. Alam niyo po, si Moab, pagka pinag-aralan po natin yan, sila naman talaga ay kaanak ni Abraham. Kaya nga po noong pinapakuha ng Panginoon ang lupang pangako mula sa mga Israelita, pagkat doon sa aklat ng Exodus, hindi po kasama ang territory ng mga nila mo ng Moab, no? Hindi po yan pinapakuha ng Panginoon. Pero itong Moabites and Ammonites, kamag-anak naman, noong humingi ng tulong ang mga Israelita, tinanggihan nila. They refused to aid the Israelites.
no? Tapos yung hari pa nag-hire pa ng propeta nga si Balaam. At itong itong bansa na ito talagang naging idolatrous, no? Yung Moabites, they worship Chemos. At yung Ammonites naman, they worship Milcom or Molech. At ito po, sila po yung yung nagtulak para ang mga Israelita ay mahawaan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Ah, ayan po yan po ay talagang makikita natin sa Biblia. Pero sabi nga, the Lord is faithful to all His promises. No? Alam niyo po kung gaano ka-faithful si God. Kahit ganun ang Moab, pagkatapos nung Exodus, pagkatapos ng makuha ang lupang pangako, may pagkakataon na noong may mga judges na, no, sa panahon ng mga judges. Ah, pasimula ng mga hari, di ba? Magta-transition na, magkakaroon na ng transition. At ang nangyari, nagkaroon ng taggutom sa Bethlehem. Nung nagkaroon ng taggutom, may isang pamilya na pumunta sa Moab upang doon humanap ng ikabubuhay. At sa kanilang paghahanap ng ikabubuhay, nakapag-asawa yung dalawang lalaki, no? At doon sa Moab namatay yung dalawang lalaki at merong naging manugang sila. At yung manugang na yon, ang pangalan po ay Ruth. Yan, no? Moab's lineage later produces Ruth. At dito po makikita natin, in the midst ng mali, kasalanan, no? Meron pa ring silver lighting. At yung grasya ng Panginoon ay kumikilos pa rin. Yung katapatan niya, yung biyaya niya ay naroon. Sapagkat si Ruth po, na isang Moabita, ay naging parte ng genealogy, una ni Haring David at siyempre ni Jesus. Biro ninyo po, no? Yung pagkakamali na yun ay dahil sa biyaya at awa ng Panginoon, nagkaroon pa rin ng, ng grace, no? Pero libong taon nun bago nangyari, no? O ilang salin lahi bago nangyari. At dito nagpapakita na God can redeem even sinful beginnings and weave them into His salvation plan. Okay? Kaya talaga walang makapagmamalaki sa harapan ng Panginoon eh. Hindi ho natin hindi ho natin ma-judge ngayon kung ang isang tao ay lubog sa kasalanan, no? Habang siya po ay buhay, may pag-asa po yan. Kasi maaring kung ang tao ay manunumbalik sa Diyos at mananampalataya. Si Ruth po talagang in-embrace niya yung pananampalataya ni Naomi na kanyang biyanang babae. Ang sabi niya, your God will be my God. No? In-embrace niya yung pananampalataya. Nung in-embrace ni Ruth, nabago yung kanyang kinabukasan. Siya na nasa lahi ni Moab ay napunta sa lahi ni Juda. At yung lahi ni Juda, yun po ang linya ng mga hari ng Israel. At yung pangalawang hari ay apo ni Ruth, si David. No? Ang pinakamatalinong
tao na nabuhay na si Solomon ay apo ni Ruth. At ang tagapagligtas natin, mga kapatid, ay mula rin sa lahi ni Ruth, yung genealogy pagka ating na-search, no? Ayon doon sa Book of Matthew. So mga kapatid, pinapakita nito na wala hong napakalaking kasalanan ang hindi kayang tugunan ng biyaya ng Panginoon. Ah, Sabi nga ho sa Romans 5:20, where sin increase, grace increase all the more. Ulitin natin. Where sin increase, grace increase all the more. Okay? Yan po yung ano eh. Kaya talagang walang makapagmamalaki. No? Walang makapagsasabi at hindi natin po pwedeng tuldukan ang buhay ng tao. O hanggang diyan ka na lang. Pag ang tao po hinipot, talagang nanumbalik sa Diyos. No? Kaya ho mga kapatid, kung sakali na mayroon kang mahal sa buhay na para bang ang hirap i-turn around, no? O mahirap mag-turn around. Huwag ho tayong manghinawa sa pananalangin, pananalig at pananampalataya. So, yan po, no? Kung ulitin ho natin, isulat natin, where sin increase, grace increase all the more. Where sin increase, grace increase all the more. Romans 5:20. So ito po yung mga takeaways natin. Fear leads to compromise. Faith leads to life. Ang takot ay nagdudulot ng buhay na alanganin, compromise. Pero ang pananalig, pananampalataya ay tungo sa buhay. Sinful shortcuts bring lasting consequences. Ano raw? Sinful shortcuts bring lasting consequences. No? Yung mga shortcuts natin na ginagawa, maaring magdala ng napakahabang consequence. Okay? Pangatlo, God redeems broken stories for His glory. God redeems broken stories for His glory. Grabe talaga, broken talaga yung istorya na to eh. Pero may redemption, no? May redemption. At panghuli, Christ is the Redeemer who turns failure into hope. Christ is the Redeemer who turns failure into hope. Amen? No? No, makuha niyo po itong ano na to, itong mga totohanan na yan, no? So, ito pong istorya na ito, pagamat ito ay tungkol sa brokenness, it also teaches us yung katotohanan ng salita ng Diyos, no? Katotohanan na napakabuti ng Panginoon. May biyaya sa Diyos, no? So, yan po mga kapatid, at nawa po
maging kalakasan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. So, yan po yung ating panalangin na ang ating pagtuturo at dadako na ho tayo sa pananalangin. Po. Tayo po ay may mga prayer requests, no? Gaya nga kanina, nasabi ko na prayer request natin ay ang ate Chato. Ngayon ay naka-confine, no? At maging ang ate Lilia na ngayon ay meron masamang pakiramdam. Ang husband ni ate Ruby, ang kagalingan, kalakasan, at ang iba't iba pa, no? Alam ko na marami ngayon ang malaki ang pangangailangan dahil umpisa na ng pasukan na po. At patuloy na panalangin natin para sa ating bayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos. Lord, kayo po ang Diyos na kayang i-redeem even the broken stories, Panginoon. Yung aming brokenness, Panginoon, kaya niyo pong i-redeem, O Lord. Yung aming mga takot, O Diyos, ay kaya niyong palitan ng pananalig at pananampalataya. Panginoon, sa gabing ito, patuloy na tulungan niyo kami na mamuhay sa pananampalataya, hindi ho sa pagkatakot. Tulungan niyo po kaming mamuhay na may integridad at hindi po sa shortcut, Panginoon. At sa aming mga buhay, sa basag na buhay namin, sa mga baluktot namin, O Diyos, patuloy kayo pong maghari, kayo pong magpatawad, maglinis, at maging dahilan ito para kayo ay makilala, O Lord. Tunay nga po, O Diyos, where sin increase, your grace increase all the more. O Lord. And Christ is our Redeemer. He is the one who turns our failure into hope. Panginoon, sa mga kahinaan ng bawat isa, kayo po ang magbigay ng kalakasan. Sa hindi pagkakaunawaan, O Diyos, ang pag-ibig mo ang maghari. Ang pagtanggap sa bawat isa, O Diyos, ay patuloy pong mangyari sa amin. Dinadalangin namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming mga kapatid, kay Ate Chato, Panginoon, na nasa ospital ngayon. Dalangin ang recovery, O Lord, sa pangalan po ni Jesus. Dinadalangin din ang recovery ni Pastor Maki, O Lord, mula sa panig ng karamdaman. Dinadalangin din po, Panginoon, ang kagalingan ni Ate Lilia at pagtugon mo sa kanya pangangailangan. Ganun din po sa husband ni Sister Maan, Panginoon, ang kalakasan, ang biyaya mo ay pagkaloob. Panginoon, sa lahat ng mga kapatid, O Diyos, dalahin ko po na gabayan niyo po kami, Panginoon. Patuloy na ang biyaya mo ay sumagana sa amin at tulungan niyo po kaming humakbang ayon sa pananampalataya. Ang mga mahal sa buhay namin na hindi po nakakakilala pa, nawa kung papaano kayo ay kumilos kay Ruth na tinanggap ka, O Diyos, at niyakap ang pananalig sa iyo. Ganon din po nawa ang mangyari, O Diyos. I pray for your grace and mercy. Kaawaan at kahabagan din niyo po ang aming bansa. Patuloy kaming nananampalataya, O Lord, na itong broken stories ng aming bayan, ang corruption, ang
ang politicking, O Lord, ang pagkawatak-watak, O Lord. I pray, O Lord God, na i-redeem niyo po ang bansang Pilipinas at ang story na ito, O Lord, will become a story for your glory, O God. Marami pong salamat, O Diyos. Pagharian niyo po kami. Palakasin niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat pagtitipon sa small group, sa WISE, O God, sa Sabado, sa Tauyen, sa Linggo, sa pagtitipon sa Hualien, O Lord, pagtitipon dito sa Taipei, sa Nung'an at sa Chungsan, at sa lahat ng pagtitipon kung saan si Kristo Jesus ay itinataas, ang iyo pong mapagpalang kamay ang gumalaw at kumilos. Patuloy kami, O Diyos, nagpapasakop sa iyo at nagpapasalamat, O Lord, that where sin increase, your grace increase all the more, and that you are the one who can redeem our broken stories. Thank you. Thank you for sending Jesus to be our Redeemer. For in Him, even our most crooked failure, O Lord, will turn into hope. In Jesus' name, amen and amen. God bless po, mga kapatid. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo po. Sa kung loloobin ng Panginoon at naririto pa tayo. Hindi pa siya bumalik. Ah, Patuloy lang po tayong maglingkod, mga kapatid. Alam naman natin, maiksi ang buhay natin. Pero ang sabi ko ng salita ng Diyos, no? Eh, may kabuluhan ang paglilingkod sa Kanya. God bless.